Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome to At Home with Mardy. Sa episode na ito, balikan natin ang isa sa pinakamatinding obra sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, Karnal in 1983 sa direksyon ni Marilo Diaz-Abaya. Hindi lang ito simpleng drama. Ito ay isang nakakakilabot na pagsilip sa kapangyarihan, patriarkiya at sa madilim na katotohanan na maaaring umiral sa loob mismo ng pamilya. Sa pamamagitan ng makapangyarihang storytelling at matinding emosyon, inilalatag ng Karnal ang kwento ng kontrol, pagnanasa at pagkawasak, mga temang nanatiling relevant hanggang sa kasalukuyan. Samahan ninyo ako sa paghimay sa pelikulang ito, sa mga simbolismo, mensahe at kung bakit ito itinuturing na isang timeless masterpiece ng Philippine cinema. Maraming salamat kay Javert Gumen, isa sa ating mga kaistorya, sa inyong comment at suporta sa channel. Ang inyong mga insights at engagement ang nagbibigay inspirasyon para ipagpatuloy ang paggawa ng ganitong mga dokumentary. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. So here are 7 verified facts about Karnal. Fact number 1, directed by a master of Philippine cinema. Noong 1983, nasaksihan ng Philippine cinema ang matapang na bisyon ng direktor na si Marilo Diaz-Abaya, isang filmmaker na kinikilalang isa sa pinaka-maimpluwensyang boses sa industriya. Ang kanyang mga pelikula ay hindi ginawa para lang mag-entertain. Sa halip, hinahamon nito ang mga manonood. Pinapaharap tayo sa mga hindi komportabling katotohanan ng lipunan. Sa Karnal, itinuon ni Diaz-Abaya ang kanyang lente sa malupit na realidad ng patriarchy. Isang mundong puno ng abuso sa kapangyarihan, katahimikang ipinipilit at mga kababaihang nakakulong sa siklo ng karahasan at pang-aapi. Sa pamamagitan ng hunting na visuals at walang takot na storytelling, winawasak niya ang mga romantisadong idea ng pag-ibig at pamilya at inilalantad ang mas madilim na katotohanan sa ilalim nito. Hindi lang ito isang pelikula na pinapanood natin, isa itong pahayag, isang pagharap sa katotohanan, isang salamin ng lipunan. Dahil sa kamay ni Diaz-Abaya, ang Karnal ay hindi lang simpleng kwento. Ito ay nagiging isang makabuluhang sining ng pelikula, isang cinema with purpose. Fact number 2, based on a real-life inspired story. Ang kwento ng Karnal ay isinulat ng batikang screenwriter na si Ricardo Lee, isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa Philippine cinema. Pero ang istoryang ito ay hindi lang basta galing sa imahinasyon. Ito ay hango sa isang legal na kaso na pinamagatang To Take a Life. At dito, lalong nagiging mas disturbing ang pelikula. Dahil ang mga nangyayari sa screen ay hindi lang katang-isip. Ito ay sumasalamin sa realidad, mga totoong pangyayari, tunay na karahasan, at ang madilim na bahagi ng pagkatao. Dahil dito, mas nagkaroon ng bigat ang Karnal, hindi lang bilang isang pelikula, kundi bilang isang kwento na may malalim na pinaghuhugutan. Dahil sa likod ng bawat eksena, may katotohanang pinanggagalingan. Hindi lang ito katang-isip,
May pinaghuhugutan itong totoong karanasan. Fact number 3, set in the 1930s during the American colonial era. Ang kwento ng Karnal ay nagaganap sa isang rural na bayan noong 1930s, isang panahon kung saan ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng American colonial rule. Isang setting na puno ng mahigpit na tradisyon at malalim na nakaugat na social structures. Dito ang kapangyarihan ay hindi tinatanong, ito ay ipinapataw. Ang gender rules ay hindi pinag-uusapan, ito ay sinusunod. At sa loob ng pamilya, ang kontrol ang humuhubog sa pang-araw-araw na buhay. Sa mundong ito, ang otoridad ay nasa iilan lamang habang ang pagsunod ay inaasahan sa nakararami. Lalo na sa mga kababaihan. Dahil sa panahong ito, ang boses ng babae ay madalas hindi naririnig. Isang panahon kung saan ang babae ay madalas walang boses. Fact number 4, a dark story of abuse, desire, and violence. Ang pelikula ay sumusunod sa buhay ng bagong kasal na sina Narsing at Puring. 2 taong pinag-isa ng pag-ibig, ngunit unti-unting nakulong sa isang tahanang pinaghaharian ng kontrol at dominasyon. Ang nagsimula bilang isang pagsasamang puno ng pag-asa ay dahan-dahang nauuwi sa trahedya nang ang ama ng lalaki ay magkaroon ng mapanganib at obsesibong pagnanasa kay Puring. Mula sa sandaling yon, ang tahanan ay nagiging lugar ng takot at tensyon. Nalalabag ang mga hangganan, nababasag ang mga limitasyon, at ang mismong pundasyon ng pamilya ay unti-unting gumuho. Ang sumunod ay isang sunod-sunod na nakakagimbal na pangyayaring sexual abuse, lumalalang alitan sa pamilya, at sa huli, malupit at hindi na mababawi na karahasan. Sa pamamagitan ng mabigat na naratibong ito, pinapaharap tayo ng Karnal sa pinakamadilim na bahagi ng pagkatao, kung saan ang pagnanasa ay nagiging korupsyon at ang kapangyarihan ay nagiging pang-aabuso. Karnal exposes the darkest side of human desire and authority. Fact number 5, won major awards in Philippine cinema. Sa paglabas ng Karnal, agad itong nakatanggap ng critical acclaim, hindi lang dahil sa matapang nitong storytelling, kundi dahil sa walang takot nitong paglalantad ng malupit na realidad ng lipunan. Nagpatuloy ang pelikula sa pagkamit ng ilan sa pinakamahalagang parangal sa Philippine cinema. Ginawaran ito ng Best Picture sa Metro Manila Film Festival noong 1983. Isang patunay sa malakas itong impact sa parehong audience at critics. Nakuha rin ito ang Best Picture sa FAMAS Awards, kasama ang iba't ibang pelikula mula sa Gawad Urian at FAP Awards. Ang mga parangal na ito ang nagpatibay sa lugar ng Karnal bilang isa sa pinakamahalagang pelikula sa kasaysayan ng industriya. Pero hindi doon nagtatapos ang legacy nito. Dahil kahit lumipas ang maraming taon, patuloy pa rin itong nagbibigay ng mensahe na tumatago sa puso ng manonood. Isa ito sa mga pelikulang kinikilala hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Fact number 6, features an iconic cast. Karnal features a powerhouse cast bringing together some of the greatest actors in Philippine cinema. Pinangungunahan ito ni Philip Salvador na nagbibigay buhay sa isang karakter na puno ng internal na tunggalian, nahahati sa pagitan ng katapatan at takot. Kasama rin si Vic Silayan na naghati ng isang chilling na performance, sumasalamin sa kapangyarihang nalaso ng pagnanasa.
Si Cecil Castillo naman ay nagdadala ng lalim at kahinaan sa kanyang papel bilang isang babaeng nakakulong sa mundong hindi niya matakasan. Dagdag pa rito si Joel Torre na nagbibigay ng matinding emosyon at realism sa bawat eksena. At gumagabay sa buwang kwento si Charito Solis na bilang narrator ay nagdadala ng isang hanting na presensya na natili kahit matapos ang pelikula. Sama-sama ang kanilang mga performance ay nag-aangat sa karnal mula sa simpleng kwento. Ginagawa itong isang makapangyarihang karanasan na puno ng realism at emosyon na hindi mo basta makakalimutan. Acting na hindi mo makakalimutan hanggang sa huli. And fact number 7, restored and preserved as a Filipino classic. Makalipas ang ilang dekada mula sa original nitong paglabas, muling nabigyan ng bagong buhay ang Karnal. Noong 2015, sumasailalim ito sa digital restoration sa pamamagitan ng ABS-CBN Film Restoration Project, isang inisyatibo na naglalayong pangalagaan ang cinematic heritage ng bansa. Isa-isang binuhay muli ang bawat frame, mas pinatingkad ang mga imahe na ibalik ang kalidad ng tunog at muling naging buhay ang kwento. Sa pamamagitan ng restoration na ito, nabigyan ng pagkakataon ang bagong henerasyon na maranasan ang Karnal sa mas malinaw at mas makapangyarihang paraan. Hindi bilang isang lumang alaala, kundi bilang isang buhay na obra ng pelikula. Dahil may mga kwentong hindi dapat kumupas. Patunay na ang Karnal ay hindi nalilimutan, ito ay pinapangalagaan. If this video moved you, don't forget to like, subscribe, and share your thoughts in the comments below. This is Mardy, and maraming salamat sa panonood, and I'll see you in the next video.